guys! For today's vlog, Suzuki 3S BF Homes ulit tayo. Located sila dito sa BF Homes Parañaque. Ilalagay ko na lang dito yung kanilang address. In front of JHL Plaza Building. Kasama natin ngayon ang isa sa motor na gusto ko talagang i-vlog kasi napakatibay ng motor na to. Durable yung kanyang fairings, very reliable yung kanyang makina at isa sa pinakamabentang motor ni Suzuki under the lower displacement of its underbone. Suzuki Smash 115. Check naman natin yung kanyang specs and also the price. Color available muna guys, black and red at saka meron din siyang blue at saka kulay gray. Dito naman tayo guys sa kanyang front wheel, naka-mags to. Hindi pa siya tubeless, tube type pa siya. Kulay matte black yung pagkaka-finish. Meron siyang 5 strand. Size naman nung kanyang gulong 70 by 90 by 17. Tapos yung brand naman nung kanyang gulong MTB Star. Speed meter naman niya, naka-cable pa rin siya. Braking system naman niya dito sa kanyang harapan, single disc brake, single piston caliper. Tapos yung caliper niya, kulay gold and napakalinis lang nung pagkaka-design dito sa kanyang harapan. Suspension naman niya, naka-telescopic fork. Yung pagkaka-finish niya, glossy silver. Makikita mo siya in actual, napakalinis and napakakintab niya. Fender naman niya guys, yung extension niya dito sa kanyang likod, nako-cover na niya yung kanyang makina. Kaya kapag basa yung daan o kaya maputik, hindi masyadong pupunta yung dumi dun sa kanyang makina. And very good yan, lalong-lalo na dun sa mga malinis magmotor. Dito naman tayo sa kanyang side fairings. Ito yung pinakamaporbang angulo sa kanya, no? Nagustuhan ko yung combination ng kanyang red at saka yung kanyang black. Decals naman na makikita natin dito, combination ng kulay red, kulay puti na decals. May nakalagay dito na Suzuki, may letter R doon, at saka dito sa kanyang ibabaw, may Smash. Doon naman sa kanyang mga ilaw, bulb type pa rin siya. May emblem ng Suzuki dito sa gitna, and napakalinis lang din nung pagkakadesign niya dito sa kanyang muka. Dito naman sa kanyang handlebar, left side, maganda yung rubber na nilagay nila dito. Yung tip dito, plastic, wala siyang clutch dito kasi semi-automatic tong motor na to. Ibig sabihin, tapak ka lang ng tapak, wala ka nang pipigain. Sa kanya namang right, makikita natin dito yung kanyang master lever. Very unique to para sa akin kasi ngayon ko lang siya nakita. Maganda ring pigain. Ito yung lever niya for front brake. Ito naman yung buong itsura ng kanyang handlebar. Dito tayo sa left, makikita natin dito yung buttons for high and low option, turning lights button, and meron din siyang busina. Nandito na rin yung kanyang choke. Napakalinis nga lang din talaga nung pagkakadesign sa kanya. Dito sa kanyang meter panel, analog pa rin to. May speed meter siya dito, turning lights indicator, gearing indicator, fuel gauge, may neutral din dito, and yung kanyang high beam indicator. Dito naman tayo sa kanyang makina, napakaganda nung pagkaka-assemble sa kanya. Yung mga crankcase cover niya, kulay itim, ang ganda nung paint job, magkabilaan, may Suzuki nakalagay dito. Tapos yung kasyang oil dito, 800 ml, may push start button na siya doon and meron pa rin siyang kickstart dito. And para sa akin, swak na swak talaga yung pagkaka-design ng motor na to. Isa ito sa pangarap kong motor dati kasi number 1, mabilis at matibay. Dahil nandito na nga tayo sa kanyang makina, pag-usapan natin yung kanyang engine type. 4-stroke to, single cylinder, single overhead cam, 2 valve at saka 113cc. Sa maximum power naman nito, dito naman, meron siyang decals na Sport Underbone. Dito naman sa kanyang taas, meron lang siyang nakalagay na Smash. Yung decals niya dito, napakalinis lang din nung pagkakadesign. Suspension naman niya, dito sa kanyang likod, naka-dual shock siya, kulay gray. At isa sa nagustuhan ko sa kanya, pointed taillight na nag-add ng kapugian at aggressiveness niya sa overall look. Dito sa signal light and dito sa kanyang taillight, bulb type pa rin yan. Dito tayo sa kanyang compartment, meron lang siguro tong 3 liters at andito naman yung kanyang baterya. Tapos meron naman siyang helmet hook dito na very good yan kapag iiwanan mo yung helmet mo. Kung ayaw mong bitbitin yan, pwede mong ilagay dito. Tool organizer niya dito sa ilalim ng kanyang upuan, wala. Fuel tank capacity naman niya, 4.3 liters. And for the kilometers per liter niya or the gas consumption niya, 45 to 47 kilometers per liter. Take note guys, naka-carb type pa rin to. Kaya okay na okay pa rin yun na gas consumption niya. Riding position naman ng 5.6, i-check natin. Position naman natin guys, abot na abot natin yung sahig, naka flat footed tayo dito sa motor na to. Isa sa napansin ko sa kanya, super gaan niya, nasa 99 kilograms lang to. Kung puno yung gasolina niya at meron siyang langis. Napansin ko pa dito yung kanyang suspension, malambot yung suspension niya dun sa harap, ganun na rin sa likod. Kung pang daily use mo lang to, pang traffic, napakagaan nito. For
the SRP guys, ang SRP nito, 61,400 pesos. For the installment naman guys, meron siyang 6,200 down payment, 24 months mo na 4,074 pesos. For 36 months naman, 3,236 pesos. At may rebate pa yan na 200 pesos. Kung gusto mo makita in actual itong unit, lalagay ko na lang yung kanilang address at Facebook page, pati na rin yung kanilang contact number kung gusto nyo mag-inquire. Kumusta naman sa inyo si Smash 115 guys? Comment your thoughts down below. Sana masupport nyo din ako sa aking Facebook and TikTok account na yung link ay nasa description sa baba. At sana makapag-subscribe din kayo dito sa ating YouTube channel para sa mas marami pang video na i-upload natin na katulad nito. At hanggang dito na lang guys. Ride safe!